ombudsman, ang nagpa-press con ho siya at kanyang ibinida, ang una ho niyang tatrabawin, hindi man ho kung anong anomalya o kontrobersya. Ang pinauso ng mga nabasa natin sa social media, Sal-N ni VP Sara ang muunang kakalkalin nitong si Boying Remulla. Heto, press con nitong si Boying at dito rin ho pala sa video na to, nagsalita na ho ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na kung saan kinukundina yung pinaplanong pagtigil ng liderato ng Senado sa hearing ng Blue Ribbon Committee. At dito naman ho mga kababayan, dito ho ipapanoorin ho natin ang interview nitong si Manong Chavit dyan sa SMNI. Palakpakan ho muna natin ng SMNI. Mag-subscribe ho kayo ha. Ito ho ang channel ng SMNI. SMNI Digital ha. Mag-subscribe ho kayo. Kasi isa ho yan sa mga pinagkakatiwalaan ho nating network na kung saan sigurado pagkaya ng pinanood ho natin hindi ho tayo maliligaw. Pag nanood kayo ng News 5, nanood kayo ABS, nanood kayo ng GMA, naku, puro kabalintunaan ho mga balita nila dyan. Puro self-serving nga. Kung saan sila kikita, kung saan sila makakapag-plug ng kanilang mga binibida ng mga yan. Pero itong si SMNI, wala hong mga ganong klaseng kabuktutan. Talagang para sa Diyos at bayan. Heto mga kababayan, nagtaho tayo dito kay Boying Remulla. Ang gaganap dyan ay ang DOJ. Ito yung mga salary grade below 27. Ito yung mga pwedeng usigin ng DOJ. Kaya tuloy-tuloy ang relationship na to. Tuloy-tuloy ito at marahil ay gagawin pa ng ibang refinement para mas mabilis ang proseso. Sir, isa din po sa dadatnan nyo doon ay yung committee report po ng House on the confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Marahil, andyan na yan Actually, nandyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At bubuknatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Diba? Yan ho talaga trabaho ni Boying Remulla. Kakalkalin, bubuklatin, talaga namang bibigyan ng problema itong si VP Sara. Handa ako sa bayan ng Pilipino dyan at ang Armed Forces of the Philippines, PNP, mga retired men in uniform, pinapanood ho nila lahat ng kabuktutan na nangyayari na to sa administrasyon ni Marcos Jr. Mantakin nyo, etong mama na inayunan yung sinasabi nitong si Erwin Tulfo na okay lang na i-bend natin ang batas. Okay lang. Hindi natin bigyan ng due process ang ating kababayan at ipadala na lang sa dahig Netherlands. Yan ho ang ating ombudsman. Palakpakan. Ay, by the way 998,794. Siguro mga 999,600 magla-live na ho tayo. Abangan nyo ho mga... highly anticipated live ho natin yan. Matagal na ho tayong di nagla-live since 2022. 2023, 2022. Matagal na ho tayong di nagla-live. Kaya itong ating countdown para mag 1 million, ito ho yung kumbaga, ito ho yung pinakaunang live natin sa napakahabang panahon. Yung mga napapanood nyo, yung mga premiere ho yun. Pini-premiere lang ho natin, hindi ho live yung mga yun. Ito ho, pero dito pag sa countdown ho natin, talagang malupitang mega love shoutout ho ang ating balagbag Tuloy natin. Meron pa ako mga inaayos dito. Kakausapin ko na yung mga tao doon. Pero officially, malamang Friday. Officially. Yan. Pero manunumpa na ako by Thursday. Yun ang balak. Sino po kaya ang magiging acting secretary ng DOJ? Napagkasundoon na kanina nung ako'y nasa Malacanang, nakausap ko ng presidente, Undersecretary Vida will step in as officer in charge or acting secretary. Sir, you spoke to the president. Ano po sir yung mga instructions na binigay po niya sa inyo? Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan.
At ako naman siyempre, yun naman ang hinanap kong trabaho eh. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay na yan. At Siguro, ang sarap siguro panoorin magbulahan nitong mag-amo na to, no? O, public accountability, panagutin yung mga sintu-sintu sa pamahalaan, yung mga magnanakaw, no? Ngayon, tatanungin ho natin si Boying Remulla. O, pananagutin niyo ho ba itong si Martin Romualdez at itong si Saldico? Yun ang tanong eh. Yun ang tanong. Pero tayo itanggap na ho natin. Dito sa susunod na 3 taon, meron na hong free pass. Good luck na lang sa iyo, Boying Remulla, ha? Pag naging presidente si BP Sara, anak ng Towa. Men in uniform para sa ating mga AFP, PNP, nakikita nyo to. Nakikita nyo lahat ng kabuktutan na nangyayari na to sa Pilipinas. Nakikita nyo itong sumang-ayon na i-bend ang batas. Para ika nga, kung ganun pala, basta convenient sa atin, i-bend na lang natin ng i-bend. Anak ng Toka, ganun na lang. Presidente ako, gusto kong magpupulburon dahil dapat palong-palo ako pagka nag-i-speech ako, magpupulburon ako. I-bend natin ang batas, ika nga. Ganun ba yun? Anak ng Toka, hindi ganun yun. Restitution. Kung anong nasa batas, huwag na tayo magbatas, bend lang tayo ng bend. Di ba? Yan ho sila eh. Yan ho yung mga grupo nitong si Marcos Jr. Yan ang ating ombudsman. Palakpakan ulit. ay pag iba na kinakailangang gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating bansa. Yan. Pabuti lang ng pabuti. Senator, kayo bilang ombudsman, marami na pong mga kritiko yung nagsasalita. Senator Amy Marcos is saying na pag kayo raw po ay nakupo, Ganda ng ngiti ni Boying, oh. asahan na raw po ang mga kaso laban daw po sa mga Duterte at sa mga aliado nito. Alam nyo, nung naging DOJ Secretary ako, ang unang-una kong tinanggal, weaponization ng batas. And it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa... Sabihin ko na, kaululan. Weaponization ng batas. Anong ginawa mo kay dati Pangulo Rodrigo Duterte, Aber? Kahit yung ano lang, yung pagiging Pilipino niya na lang eh. Binigyan nyo na lang ng yung due process na lang. Wineponize yung batas laban dito kay... Tama, wineponize. Hindi nyo pala sinunod ang batas. Pinaigutan nyo ba? Sorry, wala naman pala kayong batas na sinunod doon. Anak ng Toko, di ba? Bira ako. Wala itong sisinuhin. Yan. Ang Sige, trabaho sabi mo ng ombudsman para sa buong Pilipinas. Hindi sa isang kampo ng politika. Yan. Kaya wala tayong sisinuhin dito. Yan, sabi mo yun. Yung policy na evaluate muna ang kaso para to weed out yung mga nuisance cases, will you be adopting the same ombudsman? Siyempre, dapat taasan ang standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Yan, Dapat dyan talaga, hanapan ng ebidensya. At yung ebidensya matibay. Oh. Para pag final na, ang ideya natin dito iba yan. No? Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya, at ang kaso ay nakamada nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa husgado. Ang gusto natin, mag-continuous trial para mabilis. At iiksian natin ang taktika, ay susubukan nating maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Kasi ang naging tendency na marami, i-delay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied the right to a speedy trial. Hindi ho pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya. PNP, AFP, nakikita nyo ba to? Hindi, nagtatanong lang naman ako. Baka kung sakali itong video na to ni PH Update hindi dumaan sa mga retired military personnel, mga retired men in uniform, mga taga-AFP, mga taga-PNP. Nakikita nyo ba itong nakikita ko? Ito ang mga hiwaga na nangyayari sa Pilipinas ngayong mga panahon na to. Hiwaga ho yan eh. Yung mga misteryo na merong kaso biglang magiging ombudsman. Merong kasong kinahaharap doon pa sa body na kung saan sinampahan siya ng problema, sila pa nagbigay ng clearance sa kanya. Yeah. Amazing. Siya para tuloy-tuloy ang takbo. And ano yan, pwede naman kausapin dyan ng ang
makikipag-dialogue ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang justice system, dalawa yan, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang isang parte niyan talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manaig ang mga taktika para humaba ang mga kaso. Marami po kayong unfinished task na iwanan sa DOJ. Bakit happened? Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang dapat magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na nandun pa yung mga trabahong kailangan gampanan. Pero, siyempre, ito talaga yung 3 taong kong ginagawa na araw-araw. Yan. So, Araw-araw. mag-a-adjust pa tayo. Mag-a-adjust. Sir, meron ka bang mga list of names na nirecommend sa Pangulo na pwedeng pumalit sa'yo bilang Secretary of Justice? Hindi pa namin napag-uusapan. Yung una muna yung officer in charge. Yung officer in charge or acting secretary pagdating ng Biyernes. Sir, not necessarily related sa ghost projects, pero Yan. is there any government agency that you think that the ombudsman should pay special attention to? Ngayon, ano to eh, buong gobyerno to eh. The whole government system is the purpose by which this office was put up by the framers of the Constitution is to make all public officers accountable. So every branch of government comes in. Kaya wala tayong special rito. Lahat talaga. We should live by the code of ethics, ethical standards, at lahat ng mga batas natin dapat sinusundan talaga. Kagaya ng sinusumpa natin tuwing tayo nag-a-assume ng office. Sir, nung una po kayong umapak dito sa DOJ, sa una po nating interview, dinescribe niyo po yung DOJ na masalimuot yung mga problemang dinatnan niyo po sa sistema. How are you leaving the DOJ now? Well, hopefully that we've set the right direction for it. Marami tayo na bago na dating gawin na hindi dapat. At pero ganun pa rin eh. Ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday. Yun ang sinasabi ko lagi. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to work every day. Basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangan gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there to address. Ganun din sa ombudsman. I think that's also the same rule applies to the ombudsman's office. So will be changes sa policy ng lifestyle changes? Lifestyle checks? Yes. Kasama yan. Kasama yan. May mga batas na lumalabas talagang mahalaga. Yung civil forfeiture law. Yung forfeiture law natin na soldier na magpa-file. Yan, pwedeng kausapin ng soldier para mabilis ang coordination with the ombudsman. Marami talaga yan na pwedeng gawin ang opisina ng ombudsman. And it has to be a working, running ombudsman's office. Yun talaga yung goal natin dito. Sir, yung mga salin, ito po ba isasama? Yan ang gusto ko isalin. Ano yan? Dapat lang. Yan, Pero dapat meron lang. tayong data privacy law, meron tayong pangingatan, wala tayong karapatang matatrampol upon na ating mag-violate. Kaya maglalagay tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law, dapat igalang natin lahat yan. Naku. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya talagang naglahad talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash. Naku. Baka makidnap pag nilabas natin lahat yan. At siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing na information. Ano ba purpose? Ba't kinukuha ang SALN? Kung ito yung investigative journalism, sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman, not left in a lurch, not left in a void ang Office of the Ombudsman. Makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also. Sir, you mentioned din po doon sa JBC noon and yung interview niyo po sa media na gusto niyo makatuwang yung publiko sa paniniguro. Crowdsourcing.
Crowdsourcing of information, malaking bagay yan. Gagawa tayo ng mechanism para makuha namin ang gustong ilahad ng publiko tungkol sa mga taong dapat imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Nako. Nako! Saan natin pag-usapan yun? Kasi I want to see how it runs right now, how the caseload of the Ombudsman's Office. I want to see the caseload of the Sandigan Bayan, kung gaano kabigat, para ma-estima natin kung paano tayo gagalaw dito. May time and motion na involved dito para mapabilis natin. Ang sinasabi ko nga, kung kaya i-continuous trial natin. Hindi na dapat umabot ng taon-taon para isang tao ay ma-convict o ma-acquit. Dapat dito talagang talagang i-build up ang kaso para ready for trial lahat ng kasong ipa-file ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sir, bilang Ombudsman po, baka may message po kayo sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno? Hindi wala naman. Ang message lang natin dyan ay meron pong opisina ng Ombudsman na nagbabantay sa pagganap natin sa ating tungkulin, at kung tayo hindi tatalima sa batas, ay mayroon pong nagbabantay pa rin at pananagutin po ang hindi susunod sa batas. Okay? Sir, may bilin ka ba sa mga opisyal na iwan mo dito? Yung mga trabaho? Carry on. I think that we're in the right direction. So they should carry on the fight here. Fight for justice. No, fight sa mga Duterte. Fight sa mga posibleng magpakulong dito kay Marcos Jr. sa 2020. Fight for justice. Magsasama ninyo sa Ombudsman? May ilan lang. Hindi, basta tanong muna. Malalaman nyo na lang. Di ba? Sa media po ba, mag-i-invite ba kayo? Hindi, ano yan, gagawin ko ng... Magbabago nga yung forma ng opisina yan. Kasi nga, I really think that we have to be more transparent. I think that public accountability starts with transparency. Para... Kasi ang Ombudsman... Hindi, we will make it different. Kailangan talaga baguhin na natin to. Okay? Salamat. Ayun, talaga naman. Talagang rockstar si Boy ngayong panahon na to. Dumako muna tayo dito sa Tagubilin, ha? Itong mensahe ng mga kababayan nating napamunuan ng Iglesia ni Cristo sa mga nangyayari ho ngayon sa ating bansa. Mahalaga kong mapakinggan to, lalo na yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ito yung mensahe ng nitong si Eduardo Manalo kaugnay dito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Good. Higing resulta nito na Teka lang. Balik ho natin. Back tayo. Back. Ayun, game. At ngayon po, narito na ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Zabala. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Magandang hapon po sa lahat ng inyong mga manunood at lahat ng mga tagahanga. Payagan po ninyo na basahin ko na. Ito pong statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas. Kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan.
kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado. Nako, yan ang gaya haba. ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Nako po. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Yan. Maraming salamat po, kapatid na Jet, kapatid na Nelson. Maraming salamat po, Ka Edwil. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.